Wala pa naman. Una, sa Panginoong Kristo, wala na siya sa mundo sapagkat siya ay umakyat na sa langit. At yung mga relikya tungkol sa kanya, ang iba naman ay pinag-aalinlanganan pa ng marami. Sapagkat ang tanging mapagbabatayan ng mga binabanggit sa Bible, hindi malinaw sa history ang tungkol sa ating Panginoong Kristo. Pero ngayon, unti-unti nakakita na ng ebidensya. At merong nakita ang tinatawag na box na yari sa bato, tinatawag lang ossuary, na bumabanggit sa ating Panginoong Kristo at sinasabing sa kanyang mga kapatid. At siya natin ipakikita sa inyo. Pagbabalik ng Knowledge Pop. Yan sa ating pagbabalik, tuloy namin na ipangako sa inyo. Pakikita namin sa inyo ang isang bagong tuklas sa larangan ng archaeology. Ito'y batong kahon na nakaukit ang pangalan ni Jesus, pati ang kanyang kapatid na si James. Narito po at ating panoorin. Ito na marahil ang isa sa pinaka-importanting mga salita sa larangan ng archaeology. Jacob bar Yosef Agui de Yeshua. At maging sa buong sangkakristyanuhan, James, son of Joseph, brother of Jesus. Nakaukit sa isang ossuary o secondary burial box. Sinalakas di mano ng discovering ito ang ebidensya ng actual existence ni Jesus, ang Kristo at Panginoon ng mga Kristiyano. Na siya ay hindi isang alamat o simbolo lamang, kundi tunay na tao na nabuhay sa panahong isinasaad ng Biblia. Sa paunang pagsusuri ng French archaeologist na si André Lemaire, malaki umano ang tsansa na ang ossuary at ang nakaukit dito ay hindi isang pamemeke. Gayunpaman, hindi nakaugalian ng mga taga-Jerusalem na iukit ang pangalan ng kapatid ng isang namatay sa kanyang libingan. Maliban na lamang, kung ang kapatid ay isang kilalang taong gaya nga ni Jesus. Sa mga ebanghelyo ni na San Mateo at San Marcos, nababanggit si James bilang kapatid ni Jesus. Gayunman, marami pang katanungan dapat masagot bago masabing hindi peke ang ossuary at ang nakaukit dito. Saan eksakto nang galing ang ossuary? Talaga bang gumagamit ito noon ang mga Hudyo? Ang pagkakasulat ba ng inscription ay dugma sa pamaraan ng pagsusulat ng panahong namatay si James, mga anyo 62. Beno, yung pong James, sa Bibliang Tagalog, yan po ang Santiago. Ngayon, balik tayo sa ating Q&A portion. Baka meron pang gusto magtanong. Go ahead. Maganda nga po, Carney. Ako po si Ray Marie Granel. Ito po ang tanong ko. Ano po ba ang pinakasikat na painting ni Juan Luna? Pinakasikat na painting ni Juan Luna, hindi itong pinagtatalunan ngayong Parisian Life. O hindi yung kanyang spoliarium, yan ay priceless. Hindi lang 46 million pesos yan. Kahit na bilyong piso, hindi pagbibilyan ng ating gobyerno sapagkat yan ang pinakasikat, nanalo ng gold medal na painting ni Juan Luna.